Napag-alaman na natuyuan na ng kalsada at gusali ang ilang daluyan ng tubig sa Quezon City. Sinisilip na ito ngayon ng lokal na pamahalaan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Tuloy-tuloy ang paghahanap ng solusyon ng Quezon City LGU sa problema nila sa pagbaha. Kabilang na rito ang pag-aayos sa mga dating daluyan ng tubig. Muling sinusuri ng Quezon City Engineering Department ang mga dating creek at waterways sa lungsod. Meron kasing napabayaan, natatabunan o napalitan na ng mga kalsada at gusali. Because of the drainage master plan, napansin po natin na maraming networks po ng waterways. Ang perhaps dati waterway siya pero ngayon mga kalsada na, mga gusali na. Kabilang yan sa mga tinitingnan nilang sagot para maibsan ang pagbaha tuwing malakas ang ulan. Sa ngayon, may 3 detention basin sa G. Araneta Avenue na itinayo sa NS Amoranto Avenue, Maria Clara Street at Mauban Street. Hindi pa man natatapos, nakatulong na ito para maibsan ang dami ng tubig ulang dumiretso sa drainage system ng lungsod. Pansamantalang itong nakaimbak ng higit 3,000 cubic meters na tubig ulan. May datos na po tayo kung gaano karami yung posibleng tubig ulan na dapat natatanggapin ng lungsod. Ito ay mahigit 20 million cubic meters. Pero rest assured po na tayo tuloy-tuloy na nag-aaral. Para naman sa MMDA, hindi magiging sapat ang flood control projects kung patuloy namang nababarahan ng basura ang mga drainage at daluyan ng tubig. Kailangan ng sabay-sabay na pagkilos ng gobyerno at mamamayan para matugunan ang problema sa baha. Hindi lang linis ang linis, kundi tinuturuan natin ang mga tao na ito ang nangyayari pag hindi tayo sumunod sa disposal guidelines. No? Gusto natin whole government talaga at whole community approach. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita.